Medyo nasobrahan kami ng excitement sa lakad na to, kaya mga 500 meters away na kami doon sa entry point or doon sa Batuili Bridge. Saka namin naisip na i-document itong aming lakad. So ito na nga, kaya tingnan natin. Medyo mabato itong part na to, pero okay lang naman, kaya naman ito ng ating mga kasama dyan. Tsaka konti lang naman tong gantong mga area dito sa may ilog na to. Makita naman natin sa mga susunod na video. Tubig. Malalim. Sige, abante mo konti. Kailangan natin tumawid. Dito. Ayun o. Pero, saan mas maganda tumawid? Ito, batuhan. Ayan, batuhan. Ito buhangin, no? Malalim to. Ayun. Ayun. Malalim. Ayun. Doon, pag ano? Doon, tapos tawid tayo sa gitna na yun. May naman malalim. Oo. Pero dito, ulo ko. Tigas. Tigas yan. Usman dito na buhangin. Namatay na. Ito. Hanap din ko ulit. Ay hindi, naano siya? Itatanggal? Oo, wala. Oo. Gilid lang tayo. No, river cross na ganito. Mababaw lang. Tayo ng pila. Yan. Ayun mo na eh. Gaspang nga eh, walang buhangin eh. Ayaw buhangin. Ito yung isa pang part na medyo magaspang, medyo mabato, pero so far naman wala naman tayo makikitang mga malalaking boulders na masasagasan dito sa part na to.
dito pagtawid namin sa part na to. Medyo mabato rin tong matubig na side na to. Dito nga namin napili na dumaan isa dun sa right side. Kaya talagang mabagal ang aming takbo sa part na to. Dahil medyo madulas yung mga bato na nasa tubig. Pero okay lang naman dahil wala siyang bara. Matigas naman yung ilalim ng part na may tubig. Ito lang, medyo magaspang talaga itong side na. Wala, malalim yun. Pero kaya-kaya ito ng mga kasama natin siya. Basic lang. Sa taas. Sa taas. Talagang medyo matagal kami nakalagpas sa part na to. Kasi talagang naka low gear, tapos naka idle speed lang yung revolution ng makina. Talagang kusa niya lang ginugulong yung katawan ng ating sasakyan. Pero after nito wala na kami na encounter na ganito pang mga bato sa na ito lang talaga na medyo rough. Yan ang medyo rough. Yan medyo rough yan. Ngayon, lapitan natin yan ganda na. Ito natin ko. Ano pala ito eh. Talagang sinadya nila eh. Oo. Sinadya nila na. Lagyan ng irrigasyon. Pinutulay nila yung tubig. Hindi naman mano-mano yan. Bako siguro yan. Pino doon. Yan ang pinanaman. Ba't pala di tayo pinawid eh? Diba? O yun, no? Sabi ko, medyo maganda sa dulo. Pero ano pa doon eh? Kasi yung lahat ng buwan, dulo ng tubig, bababaw yun muna bago siya mababa. Babaw na. Problema dito, parang hinarangan na naman nila yung kabila. Mukhang malalim dyan kuya. Medyo madulas. Malalim doon. Kabilang side. Ano? Last side na daan.
Lumabas na kami doon sa part na masyado mabato. Ito naman makikita ninyo medyo may mga madadaanan ng tubig. Pero ang kagandahan dito matigas po itong mga part na may tubig. Hindi bumabaon yung gulong natin dito. Kaya nadadagdagan yung excitement kumbaga sa mga dinadaanan. Lalong gilid. Yun. Oo. Kaya na makakis yung tubig eh. Okay na. Doon, ang malagasa. Bago na yung malakas na yun. May bakas na dito. Karo lang yan. Ah, Karo. kalabaw. Baba ang nakal. Buhangin to eh. Buhangin. Baba natin pa. Galuhan mo na lang eh. Tingnan natin kung lulong pa. Sa part po na to ay nag-decide kaming bumaba para i-check yung condition ng buhangin na nasa part na may tubig. At na patunayan namin na matigas. So, tuloy po ang ating trail. Kung mapansin nyo po, medyo mabilis na po itakbo natin dito sa part na to. Pero yan po naka-pass forward lang yung video natin. Dahil yung buong recordings namin almost 2 hours. Kaya ginawa namin ng paraan para umiksi. Hindi kami naliligo ah. Meron na dyan. Ito. Buhangin. Dito po sa part na to medyo tumagilid kami na konti dahil talagang hindi pantay itong dinadaanan namin. Yung nasa left side po namin na may tubig, yung medyo malalim yan. Nasa lampas sa baywang ang lalim niyan. Nasa kabilang side. Pero hindi naman kami nadulas dyan sa part na yan. Kaya tuloy po tayo. Tagilid ah. Tagilid ng bato. Doon tayo, sakto lang daan natin. Dato talaga walang dadaanan na isda. Oo, buti dito. Tuloy pa tayo. Wala na dyan eh. Kaya naman may kalsada dyan. Kabilang yan. Mukhang kailangan natin tumagid. Yun, sa may beach. Kaya yung may dito nila. Tayo. Pinagparin dyan. Kabila na yan. Sana.
po kung napapansin niyo may mga part na mayroong mga nagpipiknik. Dahil po sa araw na to Sabado de Gloria. Marami po kaming mga nadaanan dito sa side na to. Nagpipiknik. At yun po, nakita niyo yun, yung dike. Isa po yan dun sa mga ginagawa ng government natin. Katulad po nung nandun sa Naitan. Ganyan din po yung ginagawa dito. Protection po yan para sa mga may sakaan sa kabilang side na inaapawan ng tubig tuwing bumabaha yung ilog. Tuwing umaapaw yung ilog, I mean. Dito. Angat pa lang angat mo. Sangat. Dito, okay dito. Dito po sa part na to, medyo nawalan kami ng madadaanan kasi inukayan po ito ng loader kaya medyo kantilado yung mga susunod na mga dadaanan. Tulad dito, itong napili namin daanan, medyo mataas. Walang buto. Walang bot. So, dumulas yung gulong natin dito sa unang attempt. May babaw. Pero inulit natin, okay naman at nakalagpas naman tayo. Biluan mo. Dito naman po, kung mapapansin nyo, yung nasa left side medyo kantilado kaya nag-decide kami na bumalik dun sa may part na dinadaanan ng mga truck. So, nag-decide po kami umakyat dito sa right side. Tsaka po namin sinundan itong daan na to, pabalik po dun sa ilog. Dami mga nagpipiknik eh, kabilang side nila. Bahay din eh. Ayan, oo. Maraming oras na tayo. Ilang oras na tayo natin? Ano na to? Pitugo na to. Kabila na yan. Dito. Dito kuya, sa damuhan. Ayan. Dito po kung mapapansin nyo, marami pong nagpipiknik, naliligo sa side na to.
Sarap maligo dito kung marami sanang mga kasama. Pwedeng mag-stop over dito at magpalamig-lamig. Ayan, medyo nagpaalam po tayo sa mga tao dyan na tayo makikiraan sa kanila. Kailangan lang kami. Kailangan pala ng pwesto. Dami nagiinuman. Laban ng ilog, no? Kaliwa tayo, doon tayo sa loob. Hindi sa loob talaga. Hindi tayo makakadaan dito. Taas eh. Ayun, sa gilid. Sa gilid, no? Ha? Sa gilid. Pwede. Pwede na lang. Ay, kalsada yan ah. Ha? Kalsada. Kalsada. Oo, kalsada yan. Kalsada na nga, oh. Oo. Ay, tuloy yan. Eh, anong ginagawa rito? Ano? Ang lapad niya eh, di daig yan eh. Ito po, napansin natin, parang mayroon siyang daan sa taas. Parang may kalsada siya sa taas. Itong protection dike na ito. Pero parang unrealistic po kung sino po ba dadaan dyan na hanggang dyan lang naman. Maliban na lang po kung yan tuloy-tuloy sa lahat ng part ng ilog. Kaya sana nga po itong project na to tuloy-tuloy at maganda yung daan dun sa taas. Ito, nasaan tayo? Sa Pipoy. Oo, talaga lang. Dito po sa part na to bumalik kami sa gitna ng ilog at medyo sinundan-sundan namin yung iba pang mga daan dito ng mga may bukid dito sa part na to, pero hanggang dyan lang po kami kung saan yung ilog at bumalik na naman po kami sa mga part na walang daan tulad dito. Ito medyo matalahib pero maigsi naman na yung mga talahib na nandito, kaya no problem naman po. Yung gulong natin, hindi pa ba ito? Putik yun eh. Tayo.
may papunta to. Direksyon ng Kalabaw. Mataas yan. Dito tayo. Nagsasanga-sanga kasi yung ano, ilog. Tama, meron din palang ilog din sa kabila. Dito po sa part na to, mayroon na naman kami nasundan na mga tire tracks. So, ito po yung mga sinundan na lang namin hanggang sa mga pasok kami dito sa side ng ilog na to. At yun nga, nag-decide kami na baguhin yung aming daan. Kaya ito, medyo mabilis na ulit takbo natin. At ito yung last na medyo mabato. Pero last na po yan. At konting-konti lang siya. Ito nga po at napunta na kami dito sa medyo magandang part ng ilog na madadaanan yung part na may tubig dahil matigas yung ilalim. Yung part ng tubig na ilalim ay matigas, kaya dito nag-enjoy kami rito at dumaan mismo kami sa may tubig dito sa side na to. At okay siya, sarap sa pakiramdam. Dito medyo mabilis na po talagang takbo namin dito, kaya kahit na hindi ito naka-pass forward, mabilis na lang takbo namin dito sa side na to. Kaya nakita nyo naman medyo maganda na, kaya malapit na talaga kami dun sa dulo ng bagay. Nandun na yung tulay ng Busuanga. Diretso lang. Diretso lang. Dito.
Dito po sa part na to, medyo chinek namin talaga kasi kung titignan mo yung kulay ng tubig, talagang magtataka ka na, medyo isipin mong malalim. Kaya nagdesisyon kami na babaan at nakita ko nga na dito yung tubig na hanggang tuhod ko yung tubig dito ako mismo yung sumukat hanggang tuhod siya, pero matigas naman yung ilalim, kaya nag-decide kami na tumawid sa part na to. At so far naman smooth lang yung aming pagdaan dito sa part na to. Baba, 12 na. Isang oras na tayo. Start kalahati. So ito nga, nung tinawid namin tong part na to, alas 12 na. Nung nag-start kami 10:30 nung nag-start kami. So isang oras at kalahati na kami tumatakbo nung part na ito. At ang matindi rito, sa tindi ng aming adrenaline rush, hindi namin naisip na huminto at uminom man lang ng tubig kahit napakainit. Kaya ayun, punong-puno talaga na excitement.
Kaya dito po sa part na to, kung napapansin nyo, marami ng mga tire trucks. Ito ay galing sa mga nagkakwari dito sa lugar na to. Marami po dito mga naghahakot ng buhangin. So, yun, marami na kaming nasusundan na mga dinadaanan. Kaya wala na kami naging problema sa side na to na para maghanap pa ng dadaanan. Tuloy-tuloy na kami rito. Dito po talagang part ng ilog na to ay marami ng mga nagpipiknik kasi medyo maganda yung mga tubig dito sa side nito, medyo malalalim at sinasadya yatang hinaharangan ng mga bato yung dulo para lumalim yung side na nililiguan nila. Kaya tulad dito
Marami naliligo dito itong panahon na to. Malamig. Malamig yung tubig. Malamig. Oo. Wala naman eh. Dito, nag-decide kami na mag-unlock na ng 4x4. So, isip namin na wala nang tatawirin na tubig dito, kaya nag-disengage na kami. Hindi na makita. Pero napansin namin na mayroon pa pala kami tatawarin, kaya nag-engage ulit kami ng 4x4 para makatawid kami dito sa side na to. At dito nga mapapansin ninyo, maraming mga tao dito na nagpipiknik dito sa ilalim ng Busuanga Bridge. Kasama po nila ang kanilang buong pamilya, mga bata. Nagsiswimming sila sa lugar na to. At ayan, may bata na muntik pa tumawid. Ayun, may nakita po tayong wing van na doon na sila nagpiknik sa taas ng wing van. At dito na po nagtatapos yung ating survey trail ng daan from Batubili Bridge, Monteclaro, patungong Busuanga Bridge, Barangay Central, San Jose Occidental, Mindoro. At shoutout po sa ating mga trail brothers na mga kasama, Sir Paul Pagsugiron, Sir Arnold Pamilar, Sir Oka Nebo, Sir Mark Balmes, mga nakasama po natin ng last trail ng Isginais to Naitan, at sa lahat po ng ating mga trail brothers na hindi po nabanggit, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At pahabol na rin po sa trail po na ito ay akin po nakasama ang aking bayaw na driver mechanic, at siya pong may-ari ng Atienza Car Repair Shop na matatagpuan po sa Barangay Murta, Isginais, San Jose Occidental, Mindoro. Sa lahat po ng ating mga kasama dyan na merong ipapagawa, pwede nyo pong dalhin sa kanyang talyer. Salamat po ulit, Jeffrey Atienza.